Okay, tignan muna natin, RG, kung saan ba tayo nagsimula maggulo-gulo dito. Di ba? Nagkagulo-gulo tayo dito nung pinilit nila yung budget na gusto nila. Di ba? So, anong remedyo? Nag-veto. Hindi na-veto lahat. Yes. Sila mismo nagsasabi, yung mga pumirma, pag nagpaliwanag sila, bakit kami pumirma? Kasi iipitin po yung pondo namin. Yung mga hindi pumirma, ano sabi nila? Inipit kami. So how can there be a clamor when there was pressure? Okay. Sorry. So sino ang nagpilit nitong impeachment at the expense of your election slate? Sino ba pwede magpilit? Alam ka pwede ba itong mangyari nang hindi alam ng leadership ng House? You're talking about the Speaker. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, ito namang si Tubi Chanco. Ito ang campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Yung senatorial lineup ng administrasyon ni PBBM. Ngayon, itong si Tubi Chanco, syempre, sa kanya pinagkatiwala na manalo yung line-up ng administrasyon. Ngayon, syempre, hindi ganun kaganda ang kinalabasan ng mga kandidato ng administrasyon sa Senado. Bagamat mas marami pa rin ang nanalo sa line-up ng administrasyon, nanalo pa rin ang lima. Samantalang sa Duterte, tatlo. O di marami pa rin yung sa administrasyon. Sa Duterte, tatlo, hindi mo maintindihan si Camille Villar at saka si Amy, so hindi malinaw kung saan ba sila. Yung dalawa naman, si Kiko at si Bam, ay syempre sa sa oposisyon. Ngayon, sinisisi ni Tubi Chanco kung sino-sino at saka kung ano-ano. Sinisisi na lahat, hindi lang ang sarili niya. Ang masama dito, ang mga sinisisi niya, yung mga kasamahan niya sa administrasyon at yung mga nangyari sa administrasyon. Halimbawa, ang sinisisi niya, si Romualdez. Sinisisi niya ang mga kongresista. Unang-una na, yun daw pag-impeach kay Sara, yun, nakaano daw nun. Ang laki daw ng naging epekto nito sa laban ng kanyang mga kandidato sa Senado. Dahil daw inimpeach si Sara, nagalit daw yung mga taga Mindanao. Nagkaisa daw ang mga taga Mindanao dahil sa ginawa kay Sara. Pinagkaisahan na wag iboto yung mga kandidato ng administrasyon. Tapos nangyari pa daw yung pag-aresto kay Duterte, lalo daw nagalit ang mga taga Mindanao. Sinabi niya na raw kasi kila Romualdez at sa mga kongresistang kasama ni Romualdez na wag gawin yung impeachment na yan, ay ginawa pa rin daw. Kaya kumbaga, yan ang sinisisi ni Tubi Chanco, yung mga maniobra nila Romualdez. Ayan. Ay ito ngayon ang pinagpipistahan ng mga DDS. Halos lahat ng mga vloggers at komentaryo sa social media, pinupuri nila si Tubi Chanco. Ayan na daw, nag-aaway na daw, naglalaglaga na daw. Ang tawag nga nila sa Bagong Pilipinas, Bagoong Pilipinas daw eh. Tuwang-tuwa ang mga DDS, naglalaglaga na daw ang kampo ni PBBM. At ang ginagamit nilang halimbawa o patunay na naglalaglaga na ang kampo ni PBBM, ito nga si Tubi Chanco dahil sa kung ano-anong komentaryo nito. Nagpapa-interview sa media, kaliwat kanan. Sinisisi niya si Romualdez, ang mga kongresista, sinisisi niya ang pag-impeach kay Sara, hindi raw dapat ginawa yun. Itong si Tubi Chanco, dapat sana nanahimik na lang siya. Nanahimik na lang. At kung mayroon man siyang sisisihin, hindi yung kani-kanino niya, sino-sinong sinisisi niya. Ang lumalabas ngayon, nag-aambisyon yata ito sa pagka-speaker ng Kamara. Kasi tinanong siya, interesado po ba kayong maging speaker ng Kamara? Sabi niya, kung may
Kung may sumuporta sa akin, kukunin ko yan. Yan pala. Yan naman pala eh. Ambisyon sa politika pala ang nagtutulak sa kanya. Nasisihin si Romualdez at ang mga kongresista. Tayo hindi natin pinagtatanggol si Romualdez. Kaya lang, ay di ba ang sama naman na, anong tawag doon? Yung nililinisan mo ang marumi ninyong linen. Don't wash your dirty linen in public. Okay, may problema sila sa administrasyon. Halimbawa, mayroon silang hindi pagkakaintindihan. Bakit kailangan mong ilabas yun sa publiko? Bakit sisihin mo ang mga kasamahan mo? Parang katulad din ito ni Ping Lacson eh. Si Ping Lacson, ingrato. Kapapanalo pa lang, sinisisi na yung administrasyon. Palpak daw, hindi raw na bigo raw ang makinarya ng administrasyon na ipanalo sila. Ngayon naman, ito naman si Tubi Tiangco, sinisisi ang mga kasamahan nila sa administrasyon. Yung mga kongresista, sila Romualdez, ay sa totoo lang, kung yung mga kongresista na yan, nakasamahan ni Romualdez, hindi sila sinuportahan, ay lalo silang pupulutin lahat sa kangkungan. Malaki pa rin ang naitulong ng mga kongresista para manalo sila sa ganyan. Yung manalo yung 5 sa kanila, sa kandidato ng administrasyon, ano yun? Malaking tagumpay na rin yun. Yung manalo yun. Bakit? Gusto ba ang inaasahan ba nila? Ang inaasahan ba nila, 12 silang mananalo? Ang inaasahan ba nila, 10? Mahirap yun. At saka sa totoo lang, hindi nila dapat sinisisi ang impeachment kay Sara. Na yun ang dahilan kaya sila natalo. Hindi yun. At saka, assuming pa, naka-apekto sa kanila yon, hindi nila dapat ikahiya yun. Hindi yun isang bagay na dapat ikahiya nila at pagsisihan nila. Dapat maging proud pa ang administrasyon doon. Dahil sabihin pa na unpopular yun sa Mindanao, sabihin pa na hindi gusto ng Mindanao yung ginawa na yon. Hindi naman usapin ito na gagawin mo ang isang bagay dahil gusto ito ng taga Mindanao. Sa ayaw man at sa gusto ng ilang tao o ilang grupo ng tao, basta't yan naman ang tama at ikabubuti ng bansa, yan ang dapat mong gawin. Ang pagpapanagot sa mga tiwali sa bayan, yung mga korap, naglulustay ng pera ng bayan, kahit pa magalit ang mga supporters niyan, gaano man karami ang supporters niyan, gawin mo. Okay, nagalit ang mga supporters ng Duterte, nagalit ang supporters nila Sara, nagalit ang Iglesia ni Cristo. So ano ngayon kung magalit sila? Dahil ba magagalit sila kapag inimpeach mo si Sara, wag mo nang ituloy ang impeachment kahit alam mo nagarapalan ang ginawang paglulustay sa pundo ng bayan? Hindi yun. Tama lang yung ginawang pag-impeach kay Sara dahil yan ay pagpapanagot sa dapat managot. Kung hindi man yan nagustuhan ng Iglesia ni Cristo, hindi man nagustuhan yan ng mga diehard na Duterte supporters, hindi man yan nagustuhan ng taga Mindanao, wala tayong magagawa. Kailangan mong gawin yan. Hindi man nila magustuhan yan. Ang kailangan gawin ay kung anong tama at para sa bayan. Yun. Kung nakaapekto man yan, totoo man na nakaapekto sa mga kandidato ng administrasyon, walang hindi mo dapat sisihin yun. Hindi dapat sisihin yung pagsusulong ng impeachment ni Sara. Hindi rin dapat sisihin yung pag-aresto kay Duterte. Yun ay mga bagay na dapat talaga namang gawin. Magustuhan man yon ng supporters ni Duterte o hindi, magustuhan man yon ng Iglesia ni Cristo, magustuhan man yan ng mga taga Mindanao o hindi, hindi yun ang issue. Ang issue ay, ito ba ay tama? Ito ba ay para sa ikabubuti ng bayan? Kung ito ay tama at para sa ikabubuti ng bayan, gawin mo yan. Kung hindi mananalo ang lahat ng kandidato ng administrasyon dahil doon, walang problema. Pero wag mong sisihin na yun ang dahilan. Dapat pa nga maging proud ka eh. Ang administrasyon sa kabila ng grabing komentaryo dito ng mga supporters ng Duterte, okay, parang nasolidify ang suporta sa Duterte. Okay, wala namang magagawa. Sa bandang huli, huhusgahan ang administrasyon sa kung anong ginawa nito na tama at para sa bayan. Yan yung dyan. Yan yung darating ang panahon,
Hindi ka naman huhusga. Ano naman kung hindi nanalo yung 12 kandidato ng administrasyon? Ano naman kung hindi nanalo yung 10? Ang importante dito, ginawa ng administrasyon ang tama at para sa bayan. Yan yun, Toby Chanko. Ngayon, sinisisi mo ang kung ano-ano, ang kung sino-sino. Pinagkakatuwaan katuloy ng mga DDS. Ayan, nag-aaway na, nagsisisihan na, naglalaglag na. Gusto mo lang yatang mag-ambisyong maging speaker eh. Ambisyon pala ang nagtutulak sa iyo, nasiraan ang kung sino-sino. Ay, mga kabunyog, mga kabayan. Ay, Toby Chanko. Yung may data ba kayo after the Hague? May data po ba kayo after the Hague naman? Yes, after the Hague, talagang na problema na tayo, no? Talagang naubos na yon. But what I'm saying is, yung impeachment kasi was beyond our control, no? Pwede namang hindi impeach nun eh. Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5, ganun din, June 2 pa rin yan itatackle ng Senate, no? So, ano nangyari doon? Di ba? Nagkaroon ng backlash naman talaga. Yung Hague, there are external factors beyond our control. So, it is not an apples to apples comparison, no? Ang pag-usapan natin dito, yung totally within our control, yung impeachment. Kung hindi natin ginawa yun, hindi ganito kasama. Tsaka nagkaroon ng parang pattern. Isipin mo, una, in-impeach. Tapos, pinadala sa Hague. So, parang pinagplaplanuhan mo, di ba? But, kung wala yung impeachment, baka iba yung pananaw ng tao. Baka sabihin nila, sumunod lang talaga sa batas. Pero yung impeachment, iba ang tingin ng tao doon. Okay. Given what you said, bakit kasi, given what you said, bakit pinilit? If you had these discussions within the administration noon, bakit pa ipinilit yung impeachment even despite your warnings sa kanila? Bakit pinilit yung impeachment? Hindi na ako sinama doon sa Hindi na ako sinama doon sa huling usapan. Okay. Pero doon sa mga nangyari, may duda ako kung bakit pinilit yung impeachment. Can you share with us or would you keep that to yourself muna? Alam mo, di ba galit na galit si Presidente doon sa budget, di ba? Okay. At hindi lahat because of the lack of time, hindi lahat ng items doon na-veto. Di ba? Yes. Di ba yung unang usapan diyan is malaking amount yung i-veto, di ba? Yes. Later on, maliit na lang yung na-veto, like 20 billion yata. Okay? So, ang ginawa nun, nagkaroon ng conditional release, di ba? Yes. Okay. So, noong hindi mailabas yung conditional release, yun ang, sa tingin ko, nung time na yun ang iniisip kong nagtulak. Na ituloy yung impeachment para meron silang magamit at sabihin na kailangan natin ilabas yung conditional release kasi pumirma tong mga to. And later on, I was proven correct. Yun yung duda ko noong ginagawa nila yan. Okay? Because there is no reason sasabihin ba may clamor? There was no clamor. Ang sinabi nila, alam ko, ang sinabi nila kay Presidente was hindi nila mapigilan yung clamor. Pero, RG, common sense naman, sinong politiko ang gustong may kaaway ka at gusto mong awayin yung Vice President entering an election? Yes. Number 1. Number 2, lahat naman ng politiko ay humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. So, ang gustong mag-vote ng impeachment nung nag-rally na ang Iglesia ni Cristo supporting the call of the President na wag ituloy yung impeachment. Number 3, yung Presidente ayaw niya talaga nung impeachment because on the day of the signing of the impeachment, I had a meeting with him na nagkataon yun yung nagpipirmahan, natapos kami mag-meeting, tapos na yung pirmahan. He did not even talk to me about it. Hindi naman niya sinabi bakit hindi ka pumirma, bakit hindi man niya sinabi na naka 215. Hindi niya talaga pinag-usapan. Kung hindi ako pumirma at gusto niya yan, di dapat natanggal na ako, di ba? So, paano kung sabi na yung conditional release ang naging motivation? Kasi nung hino-hold na yung mga conditional release, kinausap ako ng dalawang tao ni Speaker. Okay. So, rene-request nila na ma-release yung mga conditional release. Sabi ko, hindi pwede.
Sabi nila, ano yung mga yan pumirma sa impeachment. So sabi ko, sino nag-authorize sa inyo ipangako yan? So I cleared with the President. Sabi ko, sir, kasi ganito sinasabi nila eh. Pinangako daw nila yung conditional release. Sabi niya, walang usapang ganyan. Oh, so very clear. Okay, talagang itinuloy nila to given kahit na alam nilang may potential effects dun sa election in terms of your slate. Bakit? Yes, because there was a bigger motivation. The budget that you were talking about. Yes, di ba? Okay, tignan muna natin, RG, kung saan ba tayo nagsimula magkagulo-gulo dito. Di ba? Nagkagulo-gulo tayo dito nung pinilit nila yung budget na gusto nila. Di ba? So, anong remedyo? Nag-veto. Hindi na-veto lahat. Ang sinabi, magkakaroon ng conditional release. O, pagkatapos nagkaroon ng conditional release, hindi na problema ngayon. Paano gagawin? O, so, anong ginawa nila? So, ang masakit dito is nadama yung mga congressmen. Di ba, openly naman, yung mga hindi pumirma, sinabi naman nila yung consequences. Yung mga pumirma, anong sabi nila? Sinabi naman nila yung reason bakit sila pumirma, di ba? Yes. Yung sinasabi ko, hindi invento yan. Yung sinasabi ng mga congressman na pumirma at yung mga sinasabi ng congressman na hindi pumirma just validates what I am saying. Yes. Di ba? Yes. Sila mismo nagsasabi, yung mga pumirma, pag nagpaliwanag sila, bakit kami pumirma? Kasi ipitin po yung pondo namin. Yung mga hindi pumirma, ano sabi nila? Inipit kami. So how can there be a clamor when there was pressure? Okay. Sorry. So sino ang nagpilit nitong impeachment at the expense of your election slate? Eh, sino ba pwede magpilit? Alam ka man, pwede ba itong mangyari nang hindi alam ng leadership ng House? You're talking about the Speaker. Ay, sila, yung leadership, sila na nahandle. Wala nga kasi ako doon nung pinag-usapan, di ba? Hindi na nila ako sinama. Because they know from the very start, hindi talaga pabor sa impeachment, no? When you brought this up with the President, itong mga warnings po ninyo, anong naging reaction ni Presidente? Hindi. Okay, ganito, no? Ganito. Ang sinabi ko lang, nung the day of na nagpipirmahan, sinabi ko lang sa kanya na hindi dapat pirmahan. Sabi naman niya talaga, hindi naman talaga dapat matuloy. Sabi ko kasi, wag before elections, pag-isipan mabuti, because aside from the political consequences, there are many other consequences. Political is just one of the consequences, di ba? Like what? We've got ilang impeachment proceedings na, di ba? Madugo yan eh, di ba? It's very divisive. Tapos sasabay sa election, di ba? So napag-usapan na lang namin yan later on when I was reporting to him na pinipressure ako i-release yung mga conditional release kasi ipinangako daw. Sabi niya walang pangakong ganyan. That's why until now, naka-hold talaga yung mga doubtful, yung mga projects na hindi natin sigurado. So that is, so ngayon may pressure na naman na gusto nila ma-release yung mga conditional release na yun. So all this considered is what led you to the conclusion na self-inflicted yung pagkatalo ng administration slate. I'm not saying self-inflicted totally. Okay. Yung Mindanao kasi makikita mo yung boto nung administration doon ng opposition doon. Mga 90+%, di ba? Yung kunyari sina Bongo, sina Bato, ang tataas ng ano nila sa survey doon, di ba? At hindi na namin na bawi yun. So tatanong, what was the adjustment I made? The adjustment I made was not to go to Mindanao. Yeah. Di ba tinatanong niyo ako lagi and I was avoiding that question. But that was the adjustment I made. Because why will we go to Mindanao, spend resources, spend time, yes, na namin makumbinsi yung tao doon. So punta na lang kami doon sa lugar na may makumbinsi kami. Number two, if we go there as an alyansa, instead na makasingit-singit yung mga kandidato namin as an individual, pag sinabing alyansa, ayaw namin dyan. So ang ginawa, sumingit-singit yung kandidato, baka pagbigyan sila kung isa-isa sila. So those were the adjustments made. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.